Ang mukhang inosente at masunarang babaeng ito ay ang pinakamapanganib na mamamatay tao sa dark web. Sino mang makaaway niya ay mapaparalisa o kaya'y maililibing na agad. Ngunit sa misyong ito, nang maalis na niya ang mga kalaban at makuha ang target na bag, nagtataka siyang ang laman pala nito ay ang kanyang amang isa ring mamamatay tao. Kung hindi dahil sa tato sa braso niya, hindi niya makikilala na iyon ang kanyang ama. O baka naman dahil sa katangiang pagiging kalmado ng isang mamamatay tao. Wala namang gaanong emosyon na naramdaman si Zijing. Dahil alam niya, darating din naman ang araw na ito sa kanyang propesyon. Kahit wala na ang kanyang ama, sinunod pa rin ni Zijing ang kanyang pangako sa ama. Handa na sana akong magretiro. Pero dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang lalaki ang nagsabing may isang safety deposit box na galing Sweden na parating sa Korea. Kailangan daw siyang ma-intercept sa daan. Pagkatapos ay nagbigay ng malaking down payment. Salamat, pero tatanggihan ko. Ano? Teka lang. Bakit ikaw pa ang magdedesisyon? Narinig nila ang bulong ni Zijing sa sarili. Walang nakakita ng kakaiba rito ang lahat. Dahil kilalang kilala na sa industriya na may dalawang personalidad siya. Malinaw na ang personalidad ng kuya ang nasa harapan. Kaya naman ito ang ginamit na pagkakataon ng lalaki. Agad siyang nagpakabait at nagpakitang gilas sa kuya. Sabi niya, ito ang pinaka-advanced na safety box sa ngayon. Sa loob ng bansa, si Zijing lang ang kaya nilang mapabagsak. Ito ang magiging pinakamahirap na operasyon sa industriya, at tinrifle pa ng lalaki ang bayad. Agad tinanggap ng mapagpanggap na kapatid ang misyon. Kaya naman si Zijing na lang ang makakahadlang ayon sa usapan. Agad ding dumating ang lalaki para sa mando. Ang galing mo, totoo nga. GRI. Pero hindi ko inaasahan na pagkatapos nilang makuha ang gusto nila, tatalikuran na nila ako. Pagkatapos nilang makuha ang mga gamit, pinatay na nila ako, para mawala na ang lahat ng bakas. Itinapon pa nga nila ako sa imbakan ng tubig. Pero hindi nila alam na buhay pa ako. Dahil sa aking bilis at liksi, nakaiwas ako sa mga bala. Pero kung ikukumpara sa mga sugat ko, mas iniisip ko pa ang puting bulaklak na simbolo ng pagdadalamhati. Matapos panasa ng mabilis, isinuot ulit ni Zijing ang puting bulaklak sa kanyang ulo. Pagkatapos ay may kinuha siyang isang rolyo ng itim na tela sa kanyang dibdib. At naroon nga ang sample mula sa safety box. Ngunit noon ay hindi pa alam ni Zijing na ang gamot na ito ay kayang baguhin ang gene ng tao. Dahil sa pagiging sakop ng Amerika, hindi makagagawa ang South Korea ng mga armas nuklear at intercontinental ballistic missiles para mapalakas ang kapangyarihan ng kanilang bansa. Naisip ng ilan ang ideya ng mga super sundalo sa pamamagitan ng pagbabago ng mga gene ng tao upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya isinilang ang isang proyekto na tinawag na Tyrant. Ang proyektong ito ay pinamunuan ni Director Choi, ang pinakamataas na pinuno ng ahensya ng seguridad, para maging matagumpay ang proyekto. Lihim siyang nag-recruit ng maraming eksperto mula sa iba't ibang bansa. Orihinal na itinuturing na lubhang lihim ang bagay na ito. Ngunit nang makamit ng Tyrant ang isang makabuluhang tagumpay, isang traidor ang sumulpot sa loob mismo ng proyekto. Agad na nalaman ito ng US Intelligence. Kaagad na pinilit ng Amerika ang Korean Intelligence Agency na isuko ang mga sample. Dahil sa presyon ng pandaigdigang sitwasyon, pinalibutan ng Intelligence Agency ang pabrika kung saan naroon ang Tyrant. Nang malaman ni Director Kui ang balita, agad niyang sinira ang lahat ng datos ng eksperimento. Sayang lang at ang huling sample ay nakuha pa rin nila. Kapag ang sample ay napunta sa mga Amerikano, tiyak na gagamitin nila ito laban sa Korea. Siyempre, hindi yun papayagan ni Director Kui. Kaya naman, pinlano niyang bawiin ang sample habang dinadala ito. Pero para masiguro ang kaligtasan ng sample, ang mga Amerikano, sadyang nagpaangkat pa mula Sweden ang pinaka-advanced na safety deposit box. Isa lang ang nakakapagbukas nito sa buong bansa ngayon. Yun ay ang anak ni Ji Kai, ang dating top agent, si Kai Zijen. Kaya naman inutusan ni Chief Kui ang tauhan niyang si Yan Mo na humingi ng tulong kay Zijen para pigilan niya ang safety deposit box. At sa huli, nag-isa niyang nakuha ang safety deposit box. Pero para hindi mahuli ng Amerika ang pagkakamali, pinatay si Zijen. Ngunit dahil sa kanyang liksi, nakaligtas siya. At dahil hindi niya mapagkakatiwalaan si Yan Mo, kaya naman nang mahawakan niya ang safety box, agad na nabasag ni Zijing ang password at kinuha ang sample na nasa loob. Isa sa uli niya lang ito kay Yan Mo kung magbabayad ito ng maayos. At napatunayan ngang tama ang hinala ni Zijing. Pero wala na siyang pakialam ngayon sa sample. Ang dapat nating unahin ngayon ay ang paggamot sa sugat. Nang bigla,
May isang taxi na paparating sa malayo. Mukhang delikado na ang kalagayan ng dalaga dahil sa kakapusan ng espasyo sa loob ng sasakyan. Bumaba muna ang isa sa mga lalaki. Pumunta siya sa gilid para umihi. Ngunit pagkabukas pa lang ng zipper, bigla na lang akong nakarinig ng kakaibang tunog sa likuran ko. Kusang lumingon ang lalaki para tingnan. Pero wala siyang nakita. Pero paglingon niya, Aish, ginulat mo naman ako. Si Zijing ay hindi sumagot. Yumuko lang siya at tumingin. Pagkatapos ay pumili siya ng angkop na sanga at pinaghati-hati iyon. Pinapatay ng mga kasamahan niya sa loob ng sasakyan ang babae. Isang biglaang pangyayari ang nagpatakot sa mga kasamahan niya. Dali-dali siyang bumaba para tingnan. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang lalaking nakahandusay. Samantala, nakasampa na si Zijing sa taxi. Hanggang sa umandar na ang makina. Noon lamang siya natauhan. Anong nangyari? Buksan mo. Buksan mo. Sabi ko buksan mo. Ikaw na babaeng ito. Huminto ka. Nang mga oras na iyon, nagising ang babae sa loob ng sasakyan. Doon lamang napansin ni Zijing na may kasama pa pala siya. Nakita niya ang itsura ng babae na parang ginahasa. Agad na nag-alab ang galit ni Zijing. Kaagad niyang inikat ang sasakyan at bumalik sa dati nilang pinanggalingan. Sinagasaan niya ang lalaking humahabol sa kanila. Nang panahong iyon, ang lalaking nasa lupa ay patuloy pa ring nagsisikap na iligtas ang sarili. Mas lalong nagalit si Zijing nang makita yon. Diretso siyang naglakad papunta sa lalaki. Tinulungan niya itong itanim ng malalim ang patpat sa lupa. Natakot ang babae sa nakita niyang karahasan. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at tumakas. Kalmadong lumingon si Zijing. Nakita niyang nakaalis na ang babae. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Pero pag alis na niya, may napansin siya sa gilid. Lalaki pa ring naghihirap, kaya't nagdesisyon si Zijing na tulungan siya. Pagkatapos, may nakita si Zijing sa sasakyan, isang supot ng pera, at isang cellphone. Kinuha niya ito at agad na na-unlock. Pagkatapos ay tinawagan niya ang doktor sa iligal na klinika. At sa oras na iyon, ibinigay ni Yan Mo ang safety box sa ahensya ng seguridad. Dahil walang makakapagbukas. Kaya wala sa kanila ang nakakaalam na wala itong laman. Maingat na kinumpirma ng ahensya ng seguridad kung patay na si Zijing. Ang dam ng tubig ay naglalabas ng 1,500 tonelada ng tubig kada segundo. 1,500 tonelada. Ano kaya ang mangyayari kung mahulog siya? Mabubuhay pa kaya siya? Mas mabuting siguraduhin mo yan. Malalaman din naman agad ng ahensya ang totoong pagkatao niya. Huwag ka nang mag-alala, hindi naman ako baguhan. Ano ba ang kinakatakutan mo? Pagkatapos makuha ang tiyak na sagot, kinumpis ka na ng seguridad ang safety box. Kasabay noon, inutos na rin ni Director Choi ang pagpatay sa kanya. Nakuha na ang sample. Kumpirmahin ang detalye. Agad na lipulin ang grupo. Lahat ng miyembro ng pangkat na nasa labas. Opo. Lahat ng may kinalaman sa plano ng tiranong dapat mamatay. Pero alam ni Yan Mo ang pagkukunwari ni Director Kui. Kaya habang nakikipag lamang sa ahensya ng seguridad, naglagay siya ng listening device. Nalalaman niya na gusto ni Director Kui na patayin ang mga saksi. Dahan-dahan niyang itinaas ang 2 kamay. Agad namang naunawaan ng mga tauhan niya, at mabilis na pinatay ang mga plantang killer ng seguridad sa pagpasok pa lang. Matapos niyang linisin ang lahat ng bakas, sinabihan niya ang mga kasamahan na magtago. Magkukunwari tayong nawala na. Pero hindi lahat nakakaintindi ng kabigatan ng sitwasyon. Isang tauhan ni Yan Mo ang may malalang bisyo sa sugal. Sa ganitong kritikal na oras, naglakas loob pang magdala ng kasintahan para manood ng karera ng kabayo. Ang pagmamayabang na ito ay agad na natuklasan ng mga killer na ipinadala ni Chief Kui. Para sa ganitong uri ng maliliit na isda, marami silang paraan si Lin. Inuna niyang patayin ang kasintahan ng lalaki. Tapos nagtago sa sasakyan at naghintay. Sino ka? Kaya nga hindi dapat makisama sa mga sag-alero. Sang-ayon ka ba? Sisirain ng mga sag-alero ang buhay ng pamilya at mga kaibigan, nakita mo naman.
Sa pangungulit ni Lin, inamin ng lalaki ang pinagtataguan ni Yanmo. Dito, ginawa ng isang doktor sa iligal na klinika ang operasyon kay Zijing. Pero anong kredibilidad ba ang mayroon ng mga doktor sa iligal na klinika, bukod sa tinanggap na bayad ni Zijing? Mukhang hindi pa nawawala ang epekto ng pampamanhid. Kinukuha pa niya ang gamot sa tabi. Tingnan niya kung ano ang bagay na nakapagdulot ng ganito kalaking pinsala sa isang top-tier assassin. Ano kaya ang bagay na lagi niyang daladala? Sa bagay, ang galing nga naman ng isang to. Dininig lang niya ito. Nalaman na niyang hindi ordinaryo ang bagay na yun. Agad siyang tumawag sa intelligence agency. Oo, si Kai Zijen yun. May pera raw nakapalit kung mahuli siya, di ba? Buhay pa siya ngayon. Pag-iisip pa lang nakikita siya ng malaki. Ang doktor ay halos mapangiti na. Ngunit hindi niya alam na sabay ding natanggap ng ahensya ng seguridad ang balita. Kailangan nilang maunahan ng ahensya ng panektik sa pagpatay kay Zijen. Habang nananaginip pa ang doktor ng kayamanan, hindi niya inaasahan ng isang biglaang pag-atake. Ngunit nang sumugod ang mga tauhan ng seguridad sa operating room, wala na si Zijing sa kanyang kama. Nagsimula silang maghanap ng kanya-kanya. Hinahanap ninyo ba ako? Ang tinaguriang top assassin ay isang maliit na batang babae lamang pala. Agad na nagpahinga ang kalaban, at patuloy na nanunukso. Magandang araw. Ikaw ba si Kai Zijing, ang anak ni Jikai? Sino kayo? Mga tauhan ni Yanmo, ang hayop na yon. Magandang tanong. Mahalaga ba yon? Mamamatay ka na rin naman. Ang malas naman ng inyong tadhana, mag-ama. Doon lamang nalaman ni Zijing na ang kanyang ama ay pinatay nila. Isang matinding galit ang sumabog sa dibdib ko. Sinaksak ko siya ng malakas para patumbahin ang isa. Tapos, habang nagkakagulo, hinawakan ko ang taong nang uudyok. Dinaganan ko siya at paulit-ulit na sinaksak. Sa isang iglap, parang bubuyog na ang dami ng saksak sa katawan ng lalaki. Nakita yun ng isa pa, kaya sinugod niya ako gamit ang isang kutsilyo. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko at sinipa siya, samantalang nasasaktan siya. Sinimulan ni Zijing ang mapang-akit na pagbulong sa tenga. Ang lalaki ay sobrang nasasaktan sa ulo at paa kaya hindi na niya kinaya. Agad niyang ginamit ang kanyang pangangatawan para makawala sa pagkakahawak ni Zijing. Habang nahuhulog, mabilis na nahawakan ni Zijing ang paa ng lalaki at ibinagsak siya. Bagamat natalo na niya ang kalaban, ubos na rin ang lakas ni Zijing. Nang mga sandaling iyon, ang lalaki na halos wala ng hininga ay nagpupumiglas pa rin. Nakita niyang masyadong mabagal ang pag-akyat niya. Kinuha niya ang palakol para tulungan ito. Pagkatapos, nalinis ni Zijing ang kanyang sarili, pero nagtalo ang dalawang personalidad niya sa pagpili ng damit. Ano to? Kahit ano na lang. Hindi ako nang aasar. Tingnan mo, wala namang magandang maisusuot. Ang baho, ang daming basura. Ano ba yan, ang dami namang pagpipilian. Suot ni Zijing ang damit na pinili ng kuya niya. Hindi sulit sayangin ang lakas niya para sa ganyang bagay. Ang mahalaga ngayon ay ang paghiganti kay Yanmo. Kakababa lang sana ni Zijing nang may marinig siyang paparating. Agad siyang lumingon at nagtago. Ang mga taong dumating ay mula sa ahensya ng panektik para makaiwas sa pagkakaaresto. Basta na lang niyang kinuha ang isang sasakyan at nagsimula na sa kanyang paghihiganti. Nakakainis, may nagnakaw ng sasakyan, may magnanakaw. Pagkaalam na tumakas si Zijing, agad siyang inilagay ng ahensya ng seguridad sa listahan ng mga dapat patayin.